Ayan, nagsisimula na yung ECF 2024 at lamang ang Boston. So, pero sila yung ano nila dito, sila yung top dogs ng East Boston, tsaka sila yung number 1 overall ng NBA. So expected, though injured si Porzingis, pero parang yung in favor pa rin yung mostly ng NBA fans na manalo sa ECF ang Boston against Indiana. Pero si Haliburton gumagana ngayon. Saka mahirap din yung pinagdaanan ng Pacers against New York kasi yung depensa ni Thibodeau na-execute ng New York. Hindi lang sila gumana talaga ng Game 7. So kung maghaharap ang Boston sa NBA Finals, either Minnesota or sa Dallas, may chance sila, pero against Minnesota mahirapan sila kasi may swarming defense, tapos may twin tower pa. So mga point forward tsaka power forward ng Celtics ang liliit, 6'7". Ang power forward ng Minnesota 7-footer, sikat. Pero kung si Ant lang din ang kakalabanin ng Boston, kung siya lang mag-isa, team talaga yung structure ni Mazzola na sa laro ni ng Boston. So kung one man team lang si Edward, kakainin ng buhay ng Boston ang Minnesota. Pero against Dallas, may chance din naman ang Boston doon kasi in size comparison, halos magkakalaki lang sila halos parehas lang. Pero yung sa laro ngayon ng isip sa Indiana at sa Boston, ang dark horse ay Indiana. People are really expecting to pull something better coming from Indiana, pero hindi naman papayag yung si Tatum kasi ang tagal na nila 6 straight ECF, 3 straight ECF and 6 out of 8 na ECF. Yung ganun ng record nila nung binuild nila yung team nila around Jaylen Brown tsaka Jason Tatum. Malaban talaga yung Boston, yung Indiana, brother. May maganda rin. Wala pa dyan si Porzingis, pero dominant pa rin yung Celtics. Though mahabol din talaga yung Pacers. So, ang ganda ng matchup ng Pacers saka pero wala si Randle kasi hinahirapan pa yung Pacers counted. Wala, hindi pumasok. White got bump. Ayun, second quarter pa lang din. Mahaba pa masyado ang laro. Mag-half time pa lang. Lamang ang Boston.